Ayan po mga kabida, isa hong magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Nako po, eto, maganda hong pag-usapan po, Ito hong recent pronouncement po mga kabida ni NBI Director Attorney Melvin Matibag po, na mag-iimbestiga daw sila mga kabida patungkol ho sa 2019 SEA Games. Okay? Multi-billion pesos kasi yung involved ho dito, mga kabida. Yung gastos po nung panahon na yon, po. Okay? Now, ang tanong kasi dito, mga kabida, meron bang kakayahan itong NBI to investigate corruption issues, mga kabida? Although, alam ko na meron po. Pero, batay po sa batas po, mga kabida. Okay? Sa ating saligang batas, ang pangunahing ahensya po ng gobyerno na dapat ho mag-imbestiga ho dito, mga kabida, hindi po ang NBI, kundi ang Office of the Ombudsman pagdating ho sa corruption po, mga kabida. Yun kasi yung mandato po nila eh. Kaya nga, ang ombudsman po ay create po mga kabida sa pamamagitan po ng konstitusyon, para mag-imbestiga, okay, sa mga public officials na involved ho sa corruption. Involved po ng mga pagnanakaw, katiwalian, patungkol ho sa pera po ng bayan, mga kabida. Okay? Yun yung role po ng ombudsman. Ngayon, sinupalpal po ito mga kabida ng isa hong dating prosecutor po ng ombudsman, ito hong pronouncement po ni Attorney Matibag. Kasi gaya ng sinabi ko po, okay, para bang gusto hong sulutin po ng NBI yung trabaho po ng ombudsman po dito, mga kabida. Okay? Sa post po ni Attorney Anthony Ludalvi Vista, mga kabida, sa kanyang Facebook page, okay, sinabi po niya dito, ang titulo po ng kanyang article po mga kabida is When the NBI Tries to be the Ombudsman. So dito pa lang sa titulo po, parang gusto kong sulutin po ng NBI, yung trabaho po ng ombudsman po, mga kabida. Okay? Nirecall po niya yung nangyari ho noong 2006, kung saan po ay siya po yung lead prosecutor po mga kabida doon ho sa 2006 nursing licensure examination leakage case, mga kabida. Naalala ko po yun, napaka-controversial yung kaso na yun, mga kabida, kung saan po na-discovery po mga kabida na may leakage doon ho sa examination po ng mga nursing graduates, mga kabida. So, naisampa yung kaso po, mga kabida, sa Sandigan Bayan 4th Division. At si Attorney Vista po yung lead prosecutor po doon, mga kabida. Okay? Kaya nga, nasabi po ito, ni Attorney Vida dahil yung nangyari po noong 2006, kung saan po ay, meron pong isa ho sa mga witnesses po nila, mga kabida, na tila gustong kontrolin yung trabaho po niya bilang prosecutor po, mga kabida. Okay? Siya yung nagdidikta ng mga tanong, mga kabida. Okay? Instead na ang prosecutor po yung magdidikta ho ng tanong, ang trabaho lang po ng witness is to answer questions, mga kabida. Okay? So, sa madaling salita po, mga kabida, to make the story short, hindi ho natuloy yung pagsalang po ng witness na yon dahil nalibadbaran po, mga kabida, ito hong si Attorney Vista. Okay? So, na-recall niya po ito dahil sa recent report, mga kabida, na yun nga, gusto kong mag-imbestiga itong NBI. Okay? Dito ho sa 2019 SEA Games. Controversy po, mga kabida. Supposedly, ang mag-iimbestiga sana dito, primary government agency to investigate it is the Office of the Ombudsman. Alright? Eto. Babasahin ko muna, mga kabida. Ito hong portion ng post po ni Attorney Ludalvi Vista, Okay? That incident came back to me after I read the recent reports that the National Bureau of Investigation would investigate the alleged billions of pesos in unliquidated funds involving the SEA Games Sports Complex. Okay? For years, I believe I had merely encountered one arrogant investigator. Today, I am no longer sure. The same attitude that I saw in that interview almost 20 years ago, yung sinabi ko po na meron po siyang
isa ho sa mga witnesses na isasalang sana niya, no, sa witness stand, mga kabida, isa hong NBI agent, no? Yun yung pinatutungkulan po niya dito, ano, mga kabida, na arrogant. Okay? Alright, sabi po niya dito, the same attitude that I saw in that interview almost 20 years ago appears to be reflected in the institution itself. Years ago, one NBI agent wanted to assume the role of the prosecutor. Today, the NBI appears eager to assume the role of the Office of the Ombudsman. The similarity is difficult to ignore. Okay? This is the Ombudsman's job. Okay? The Office of the Ombudsman is not an ordinary government office. It is a constitutional body established precisely to investigate and prosecute corruption committed by public officials. When allegations involve billions of pesos in public funds, public accountability, and the possible criminal liability of government officials, the Office of the Ombudsman should be the leading investigation. This is the very reason the Constitution created it. The recent reports create the opposite impression. They place the NBI at the forefront while the constitutional body principally entrusted with combating official corruption appears absent from the public view. Okay? Para bang ang nangyari ho dito, mga kabida, ang lead agency ho dito sa issue po ng unliquidated funds ng 2019 SEA Games sa sports complex sa controversy ay ang NBI. Okay? Mga kabida, kung tutuusin po, magkaiba kasi yung trabaho po ng NBI tsaka Ombudsman eh. Okay? Para bang sinasapawan po ng NBI yung trabaho po ng Ombudsman dito, ano? Mga kabida. Alright? The Constitution assigned specific responsibilities to specific offices because it intended each of them to perform a distinct function. When those institutional boundaries became blurred, so does public accountability, ano? Okay? Know your role. Ito yung sinabi po ni Attorney Vista, no? Mga kabida. The incident I experienced nearly 20 years ago taught me something that remains true today. Every institution must know its role. Investigators are indispensable to the administration of justice, but they are not prosecutors. In the same way, investigative agencies should not conduct themselves as though they have become the constitutional anti-corruption office of the Republic. The Office of the Ombudsman was created to lead the fight against corruption in government. It was not created to stand in the background while another institution occupies that role. Almost 20 years ago, I reminded an NBI agent that he was not the prosecutor in my courtroom. Today, I believe the same reminder is worth making to the institution itself. So yun po, ano? Ang punto lang po dito ni Attorney Vista, mga kabida, okay? Itong issue po ng unliquidated funds, ano? Noong 2019 SEA Games sports complex sa controversy po, ano, mga kabida. Okay? Ang dapat ho mag-imbestiga ho dito, hindi po ang NBI. Nagtataka nga ako bakit po, meron pong ganung pronouncement po si Attorney Matibag po, ano, mga kabida. Para bang gusto ko niyang sulutin po yung trabaho po ng Ombudsman. Dapat delikadesa sana yon, ano, mga kabida. Ang ginawa sana ni Attorney Matibag, okay, nakipag-usap sana siya, ano, kay Ombudsman Boying. Okay, ito, meron kaming complaints na natanggap po, ano, patungkol ho sa issue po ng unliquidated funds, patungkol ho sa 2019 SEA Games sa sports complex sa construction po, ano. Pwede bang mag-imbestiga din kami dito, ano? Okay, sana ganun yung ginawa po ni Attorney Matibag po, ano. Kaso lang po, pinangunahan po na nauna ho siyang nag-pronounce po, ano, o nagbigay ng pronouncement, mga kabida, patungkol ho sa kanilang gagawing investigasyon. Insulto naman po yun, ano, mga kabida, sa Office of the Ombudsman. Dahil, gaya na sinabi ko po kanina, mga kabida, ang primary role talaga ng Ombudsman is to investigate corruption, okay, issues. Lalong-lalo na po kung ang involved po dito, mga kabida, government officials po, ano, mga kabida. Iba kasi yung trabaho po ng NBI, although
meron po silang investigative power, ano, mga kabida. Pero iba yung kanilang linya. Okay? Like, ang kanilang linya kasi yung mga high crimes. Okay? Mga kabida. Hindi ho ang corruption. Although pwede ho sila mag-imbestiga ng corruption, pero meron pong lead agency dyan, ano, mga kabida. Hindi po ang NBI eh. Okay? Eh, ang lumabas tuloy, nagpabida-bida po, ano, mga kabida, ito kung si Attorney Melvin Matibag po, ano, mga kabida. Kung pagbabatayan po natin, ito kung article po ni Anthony Ludal Vivista po, ano, mga kabida. Di ba? O gusto lang talagang pumapel po, ano, ito kung si Attorney Matibag, mga kabida, kay Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos, na lahat po ay kaya po nilang gawin, ano, mga kabida. Hindi kaya may insulto po dito si Ombudsman Boying, ano, mga kabida? Diba? Okay lang sana kung meron po silang prior na communication po, ano, nag-uusap sila na while ito po ay primary role po ng Ombudsman, pwede hong mag-imbestiga din itong NBI para naman po kung ano man po yung impormasyon na makukuha po nila, pwede po nilang isubmit po sa Office of the Ombudsman. Kasi ang pangunahing prosecutor kasi dito, mga kabida, Ombudsman, hindi ho ang NBI. Okay? Although meron pong Department of Justice, pero pagdating kasi sa mga corruption issues and involving government personnel, government officials, Ombudsman talaga yung nangunguna dyan. Okay? Hindi ho pwedeng sapawan siya ng mga kabida ng anong agency po, ano, ng gobyerno. Okay, katulad na lang po ng DOJ. Ombudsman talaga yan, ano, mga kabida. Iba kasi yung DOJ din, okay, yan nga yung mga high crimes, okay, mga kabida, pwede ho, DOJ yan. Pero pagdating ho sa corruption issues, okay, public accountability, mga kabida, Ombudsman talaga yon. Kaya nga nagtataka po ako, ano, mga kabida, kung bakit kinuha po ng NBI yung role po ng Ombudsman. Okay? Kaya nga, ang titulo po dito sa article po ni Attorney Ludal Vivista po, ano, mga kabida, is the NBI tries to be the Ombudsman. Okay? Gusto ho nilang maging Ombudsman, sana nag-apply na lang po itong si Attorney Matibag, mga kabida, na mag-Ombudsman. Palitan po niya si Ombudsman Boying. Okay? Mga kabida. Diba? So, yun po, no? Para bang lumalaki po yung papel po ng NBI po ngayon, mga kabida, no? Kahit ano-ano na lang po ang iniimbestigahan para lang po may masabi po si Pangulong Marcos na meron po silang ginagawa po, ano, mga kabida. So, ano po ang inyong masasabi at opinion ho dito, ano, mga kabida? Dito ho sa pronouncement ng NBI na sila po ay mag-iimbestiga patungkol ho sa multi-billion pesos unliquidated funds di umano, ano, ng 2019 SEA Games sports complex construction po, ano, mga kabida. Kasi ang tingin ko po dito, ang gusto kong targetin po ng NBI ho dito, ano, ito hong si Senator Alan Peter Cayetano, ano, mga kabida. Siya kasi yung chairman po dati ng Philippine SEA Games Organizing Committee po, ano, mga kabida. Ito hong si Senator Alan Peter Cayetano nung panahon po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano, mga kabida. Kaya ang duda po ng lahat ng mga kritiko po, ano, mga kabida, ang target po ng investigasyon na ito, hindi po dahil ho sa questionable unliquidated funds, ano, mga kabida, kundi si Senator Alan Peter Cayetano. Okay, mga kabida. Kaya nga, doon ho sa naging pahayag po ni Senator Alan Peter Cayetano, mga kabida, sa kanyang post, gustong ubusin daw, ano, mga kabida, ng Marcos administration, ito hong nasa minority block. Kasi iniisa-isa na po sila, ano, mga kabida. Okay, ngayon, pinaka-recent po, ito hong kay Senator Robin Padilla, sinumpi na po siya para sumagot doon ho sa complaint patungkol ho sa kanyang role sa pagtakas po ni Bato de la Rosa po, ano, mga kabida. Subalit, hindi po ito pinansin po, ano, ng senador. Okay? Kaya nga, yun yung paniniwala po ng lahat po, ano, mga kabida, na ang purpose po ng NBI dito ho sa kanilang gagawing investigasyon, ano, mga kabida, para po ipin down ito kung si
Senator Alan Peter Cayetano, ano, mga kabida. Sino na lang po ang matitira dyan sa minority block? Si Amy. Okay? Si Amy na lang po, mga kabida, no? Kasi yung mga Villas, meron ding kakarapin daw, ano, mga kabida na kaso. Loren Ligarda, meron daw, ano, mga kabida, ano po. Sino pang natitira dyan sa minority block? Pia. Ewan ko kung ano po ang pwede ho nilang ikaso po kay Pia, no? Mga kabida. So kung uubusin po nila itong minority block, okay? Para lang po, wala hong bumoto para sa acquittal ni Sara Duterte, mas lalo hong mamumblema po mga kabida itong majority, ano? Mga kabida, kahit na po uubusin nila yung mga nasa minority, kukulong nila yan, mga kabida, hindi ho magbabago ang threshold po, ano, mga kabida, ng conviction. Okay? Hanggat ang mga senador na yan, mananatiling senador pa rin, miyembro pa rin ng Senado, mga kabida, mananatili hong 24 po ang composition po ng Senate, mga kabida. And since 24 po ang composition ng Senate, ang threshold po ay mananatili ho sa 16 po, ano, mga kabida. Ano po. So talo po ang majority block, ano, mga kabida. Okay? Kaya nga, kahit saang anggulo po, ano, uubusin man po nila itong minority, ang kakalabasan pa rin, ano, mga kabida sa botohan, acquittal pa rin to. Okay? In favor of Vice President Sara Duterte, mga kabida. Okay? For your comment and for your opinion po, ano, dito, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayong mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.